isang mayamang binata ang mapapadpad sa probinsya at nagpanggap na isang dukha. Ayaw mang gawin iyon ng binatang si Tristan Kiel Navarro, nag-iisang tagapagmana ng kanyang ama, ay napilitan siya sapagkat iyon ang tulong na inialok sa kanya ng kanyang butihing yaya. Nais niyang takasan ang kasal na magaganap sa pagitan niya at sa babaeng kilala lamang niya sa pangalan sapagkat ipinagkasundo lamang siya rito ng kanyang mga magulang. Sa probinsya ay makikilala niya ang inaanak ng yaya niya na si Lorraine, isang babaeng palaging inaapi. Ano kaya ang magiging papel ng mayamang binata sa buhay ng dalagang ang alam lamang ay naroon siya at umiiwas lamang sa gulo sa Maynila sapagkat siya ay barumbado at walang pinag-aralan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalaga sa oras na malaman nitong ang binata pala ay siyang bilyonaryo? Naihanda mo na ba ang sarili mo? Nag-aalalang tanong ng yaya Amalia ni Tristan sa kanya. Kasalukuyan silang nasa kwarto nito sapagkat pasemple siyang pumasok doon. Iyon lamang kasi ang panig ng bahay na walang CCTV camera. Opo, yaya Amalia, nakahanda na po ako. Determinadong sagot niya rito. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari oras na mabulilyaso ang plano nila ng yaya Amalia niya. Oo nga at wala rito ngayon ang kaniyang ama at ina sapagkat nasa business trip ang mga ito ay hindi pa rin maalis ang kaba ng binata na baka madamay si Yaya Amalia sa gagawin niyang iyon. Sabi ng kanyang ina, pagbalik daw ng mga ito ay aayusin na ng mga ito ang kasal nila ng babaeng ni hindi niya kilala. May susundo sa iyo maya-maya lang. Anak ko siya kaya wag kang mahiya sa kanya. Naroon ang mga simpleng damit na ipinabili mo sa akin. Kailangan mo yun upang walang mag-iisip na anak mayaman ka. Ihahatid ka ng anak ko sa terminal ng bus papuntang probinsya. Doon may mag-aabang sa iyong babae, inaanak ko. Wala silang alam tungkol sa pagkatao mo. Ang tanging alam lang nila ay pamangkin kita at kailangan mo lang ng tahimik na lugar para magbakasyon. Mahabang pahayag ng yaya Amalia niya. Thank you so much, yaya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Halos, eto na ang itinuturing niyang pangalawang ina mula noon. Mag-iingat ka roon ha. Tatawagan kita para balitaan ka kung ano na ang nangyayari rito. Maluha-luha na ito nang sinabi iyon. Yes, ya. Hihintayin ko po ang tawag ninyo. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay dumating nga ang sumundo kay Tristan. Tumawag kasi ito kay Yaya Amalia na hinihintay na raw siya nito sa labas ng subdivision. Nagpaalam na ang binata sa kanyang butihing yaya at pasempleng lumabas ng gate. Nasa magkabilang bulsa ng pantalon niya ang malaking halagang dala-dala niya. Nagtataka naman ang mga gwardya ng subdivision kung bakit naglalakad lamang ang binata ngunit ngumiti siya sa mga ito at binuksan na rin ng mga isa sa mga ito ang gate. Nasa labas na siya nang makita niya sa hindi kalayuan ang isang may kalumaan ng owner type jeep. Dali-dali niyang tinungo iyon. Nasa driver's seat noon ang isang lalaki sa tansya niya ay nasa 30s na yata ang edad. Sir, ako po si Marlon, anak po ako ng yaya ninyo. Pasok na po kayo sa sasakyan. Magalang ito kung kaya't hindi na siya nagsalita pa. Agad siyang tumalima, tahimik lamang ang buong biyahe nila hanggang makarating sila sa bus terminal. 6 a.m. kakababa lamang ni Tristan ng bus. Palingalinga siya sa paligid, nakakapagod ang ilang oras na biyahe. Bakit ba kasi kailangan niya pang pagdaanan iyon? Nasa na ba ang susundo sa kanya? Bakit wala pa? Naisipan ng binatang umupo na lang muna sa gilid ng kalsada. Tama kaya itong pinagbabaan niya. Pero in fairness, malamig dito at saka wala pa si haring araw. Siguradong sa Maynila tirik na ang araw ngayon. Maya-maya pa ay may kumalabit sa braso niya kung kaya ay napalingon siya at nakita ang isang matangkad na babae na nakasuot ng hoodie jacket na kulay asul. Ikaw ba si Tristan? Tanong ng babae na ikinatango niya. Yap, oo. Ako nga. Napatabingi pa ang ngiting sagot niya sa babae. Ako si Lorraine, inaanak ako ng tiyahin mong si Amalia. Pagpapakilala nito sa kanya at inabot pa ang kanang kamay nito. Ikaw pala yun. Nakahinga rin ng maluwag ang binata sa sinabi ng babae pagkuhay tinanggap ang pakikipagkamay nito. Halika, tumuloy na tayo sa bahay nang makakain na ng almusal. Ayaw pa nito sa kanya kaya naman sumunod na siya sa paglalakad nito. Habang nasa daan ay tahimik lang ito. Probinsya nga talaga pero sakto lang naman ang kulay ng balat nito. Hindi maitim at hindi rin maputi. Ipinilig ng binata ang ulo sa naisip. Malayo pa ba tayo? Biglang tanong ni Tristan na ikinalingon ng dalaga. Pagod na kasi siya sa paglalakad. Malapit na.
Ayan na oh. Turo nito sa bahay na tumambad sa harapan nila. Up and down iyon pero mukhang may kalumaan na. Gawa sa kahoy ang buong bahay, mukhang tahimik at maaliwalas. Maya-maya pa ay may sumalubong sa kanilang ginang. Nasa 40s yata ang edad nito at mukha namang mabait. Siguro ay ito na ang kaibigan ng Yaya Amalia niya. Anak, mabuti naman at nandito na kayo. Ito na ba yung pamangkin ng ninang mo, si Tristan? Ngiti-ngiti ang ginang habang magiro na nakatingin sa mukha ng binata. Opo, Nay. Tristan. Nanay ko nga pala, si Nanay Melly. Pagpapakilala ni Lorraine sa kanya sa nanay nito. Magandang umaga po. Magalang at nakipagkamay pa si Tristan sa ginang. Magandang umaga rin, iho. Sigurado ang napagod ka sa biyahe. Siya, sige. Pumasok na kayo nang makakain na tayo. Nagpatiuna na papasok ang ginang at si Lorraine kung kaya ay sumunod na siya sa mga ito. Malinis naman ang buong bahay, hindi kalakihan pero hindi rin ganoon kasikip. May stairs na gawa sa kahoy, dumiretso sila sa kusina. Malinis din iyon at may nakahanda ng pagkain. Pinakbet tsaka tinulang manok ang nakahain sa mesa at dahil nga gutom na ang binata ay nagsimula na siyang kumain. Napansin naman ni Lorraine na gutom si Tristan sapagkat namamawis pa ito habang kumakain. Kawawa naman. Pero cute pa rin to Maputi at matangkad. Makinis din ang balat nito na para bang anak mayaman. Siguro ay dahil laking Maynila lamang ito. Mahaba rin ang biyahe kaya siguro ito nagutom ng husto. Nang matapos kumain ay hindi nila na malayang mag-ina na nakatulog na pala ang binata sa sala. Kaya dinala na lamang ni Lorraine ang malaking bag na dala nito sa kwarto na nakalaan para rito. Magkaharap lang kasi ang magiging kwarto nito at ng kanyang silid. Nagbihis muna si Lorraine at simpleng t-shirt at short lamang ang suot ng dalaga at bumaba na upang gisingin si Tristan na lumipat na sa kwarto nito at doon na magpahinga. Mahirap na kasing mangalay ito sa upuan. Marahan niyang tinapik ang pisngi nito. Tristan, gising ka muna. Lumipat ka ron sa kwarto mo sa itaas. Ngunit umungo lamang ang binata na parabang nananaginip. Maya-maya pa ay bigla itong bumalikwas ng bangon. Sinabi ng ayoko. Bulalas nito na dahilan kung bakit nagulat ang dalaga. Humahangos ito at pawis na pawis. Ano kaya ang napapanaginipan nito? Bahagya siyang napaatras nang tumingin ito sa gawin niya. Natauhan naman si Tristan pagkuway nagsalita. Lorraine, pasensya ka na, nakatulog ako. Hinging paumanhin ito sa kanya. Okay lang, pasensya ka na rin. Kailangan kitang gisingin para lumipat dun sa kwarto sa taas. Baka kasi mangalay ka rito. Saad ng dalaga. Ganun ba? Okay lang. Nawala na rin naman ang antok ko. Medyo nabawasan na rin ang pagod ko. Napaayos na ng upo ang binata. Sige, ikaw ang bahala. Iyon lang at iniwan na lamang ni Lorraine ang binata. Hinayaan niya ito magpahinga pa ng husto. Kinaumagahan, naghahanda silang mag-ina ng almusal sa kusina nang bumaba ang kanilang bisita, si Tristan. Magandang umaga po, Aling Melly, Lorraine. Bati nito sa kanila ng nanay niya. Magandang umaga rin, Tristan. Kamusta ang tulog mo? Tanong pa rito ng kanyang ina. Bakit? Ang aga mo naman yatang nagising? Dugtong pa nito sa binata habang naghahanda ng plato sa mesa. Ayos naman po ang tulog ko. Gusto ko lang po sanang maglibot-libot sa lugar ninyo kung okay lang po. Sabay upo nito sa upo ang naroon. Aba, sige. Papasamahan kita rito kay Lorraine pero kumain na muna kayo ng almusal. Pagkatapos mag-almusal ay napagpasya na ni Lorraine na ipasyal ang binata sa lugar na alam niyang magugustuhan nito. Una niya itong dinala sa isang napakagandang waterfalls. Bago sila makarating doon ng binata ay isang napakalawak na kakahuyan ang dinaanan nila. Hindi naman madamo ang lugar kung kaya ay hindi sila nahirapang makarating doon. Ang ganda naman dito. Tanging nasabi ni Tristan sapagkat parang paraisong napapaligiran ng samot-saring bulaklak ang paligid ng waterfalls. Malinis na malinis ang tubig, so natural and breathtaking place. Umaambon pa ang bahagi ng falls kung saan bumabagsak ang tubig na nagmumula sa itaas. Marami rin ba ang naliligo rito? Pasigaw na tanong ni Tristan upang ito ay kanyang marinig. Wala, kami ni nanay lang ang palaging pumupunta rito. Ikaw pa lang ang unang tao na dinala ko rito. Pasigaw rin na sagot niya sa binata. Ang swerte ko naman, pwede bang maligo rito? Napapatingala pang tanong nito na para bang sabik na sabik ng lumangoy.
Oo naman, basta marunong kang lumangoy. Paalala niya rito sapagkat may kalaliman ng falls. Ayos, sige, maliligo ako. Hinubad na nito ang damit nito kung kaya ay umiwas ng tingin ng dalaga. Maya-maya pa inarinig na niya ang pagtampisaw ni Tristan sa tubig. Hindi niya namalaya na nasa gitna na ito ng falls at mukhang enjoy na sa paglalangoy. Litaw na litaw ang kagwapuhan nito sa sikat ng araw. Mistisong-mistiso ang dating nito sa paningin ng dalaga. Mga 20 minutes itong nagbabad doon at nang umahon na ay umupo ito sa kanyang tabi. Naisipan naman niya itong tanungin. Tagasan ka ba talaga? Pasempling tanong niya rito habang pinaglalaroan ang ligaw ng bulaklak na pinitas niya sa gilid ng talon. Ha? Nakita niyang kumunat ang noo nito. Tila biglang naguluhan. Ibig kong sabihin, san ka banda sa Maynila? Malapit ka lang ba ron sa pinagtatrabahuan ni Ninang Amalia? Baling niya rito. Medyo malayo kami ron eh. Iwas tinging sagot nito. Ganon ba? Siguro mayaman kayo no? Pabirong tanong pa ng dalaga. Paano mo naman nasabi? Lalong naging mailap ang mga mata nito sa kadahilan ng hindi niya alam. Nagibit balikat na lamang ang dalaga pag kuway nagsalita. Wala, mukhang mayaman ka kasi. Tipid na wika niya. Hindi. Sa katunayan, wala nga akong trabaho eh. Elementary graduate nga lang ako. Nagulat siya sa sinabi nitong iyon sapagkat bahagya pa itong natatawa sa natapos nito. Saan ka naman kumukuha ng panggastos mo kung ganun? Lingon niya ulit rito ngunit nanatili itong nakangiti na para bang natatawa. Sa nanay ko syempre, alangan naman sa iba. Sagot ito na para bang ang dali-dali lang dito na umaasa sa nanay nito. Grabe naman ang lalaking to. Kaya pala nagmumukhang mayaman kasi hindi pala nagbabanat ang buto. Kawawa naman ang nanay nito. Sa isip ng dalaga. Di sana tinapos mo kahit high school man lang. Nang sa ganun kahit security guard lang ay makapagtrabaho ka. Hindi na napigilan ni Lorraine na sabihin iyon. Hindi niya inakala na mayroon palang tamad na lalaki at ganito kagwapo. Nakakapagod kaya. Mas mabuti na ang ganito, wala akong ginagawa. Pabaka-bakasyon lang ako. Marami kasi akong kaaway sa Maynila kaya napadpad ako rito. Ikaw ba? Anong natapos mo? Sagot nito at ibinaling sa kanya ang tingin. Tama nga ang sinabi ng ninang niya na barumbado ang lalaking ito. Nakita ni Tristan na yumuko si Lorraine sa naging tanong niya saglit itong natahimik. High school lang ang natapos ko. Paano kasi? Hindi na kaya ni nanay na pag-aralin ako sa kolehiyo. Bata pa lang ako nang mamatay si tatay kaya kaming dalawa na lang ni nanay ang namumuhay. Ang lungkot nga eh. Naaawa na ako kay nanay. Malungkot na sagot nito. Napabuntong hininga na lamang si Tristan at piniling huwag na lamang magsalita pa. Halika na nga maglibot-libot pa tayo. Pag-iiba nito sa usapan, tumayo na ito kung kaya ay ganoon din ang binata. Habang naglalakad sila ay naisipan niyang magtanong ulit dito. Wala ka bang mga kapatid? Sabay bato niya ng batong hawak niya sa parangan. Wala, ikaw ba? Tipid na sagot tanong ng dalaga. Nako, marami. 10 kaming lahat. 5 babae at 5 lalaki. Pagsisinungaling niya, samantalang ang totoo ay wala rin naman siyang mga kapatid. Talaga? Masaya siguro kapag maraming kapatid, no? Curious na tanong nito sa kanya. Oo naman, masaya. Sorry, kailangan ko lang talagang magsinungaling upang hindi ako mahalata. Anang isip ng binata. Saktong tanghalian na makabalik sila sa bahay. 2:00 ng hapon ang tumawag si Yaya Amalia kay Tristan. Kasalukuyan siyang nasa kwarto ng mga oras na iyon. Dali-dali niyang sinagot ang tawag nito upang makibalita. Hello, Yaya? Nilak niya ang pinto pagkasagot ng cellphone. Tristan, kamusta ka na riyan? Baka sa boses ito ang pag-aalala. Maayos naman ho ang kalagayan ko rito, ya. Iyon nga lang, naninibago ho ako. Sagot niya rito. Magtiis-tiis ka na muna ha. Para rin yan sa'yo. Alam kong kaligayahan mo ang nakasalalay rito. Napabuntong hininga siya sa narinig mula rito. How about mom and dad? Nakabalik na ba sila? Naisipan niyang itanong sa kanyang butihing yaya. Bukas pa ang balik nila rito. Ako na mismo ang nagsabi sa kanila na naglayas ka. Po? Yaya, I'm worried about you. Paano kung paghinalaan kanila na may kinalaman ka?
Paano kung makahalata sila? Huwag mo nang alalahanin yun. Wala silang makukuha sa akin. Wala akong alam. Kaya ikaw, gawin mo ang lahat upang kahit papano ay malibang ka riyan. Sige na, kailangan ko ng ibaba. Tumawag lang ako upang kumustahin ang kalagayan mo. Iyon lang at ibinabana nito ang tawa. Paano kung malaman ng mga magulang niya na tinulungan siya ng yaya niya na tumakas? Ayaw niyang pati ang yaya niya ay pagalitan ng mga magulang niya. Lalo pa at wala namang ibang iniisip ang yaya niya kundi ang kaligayahan niya. Kakatapos lamang ni Lorraine maghugas ng mga pinagkainan nila nang bumaba si Tristan sa kusina. Kaagad itong lumapit sa kanya. Nasaan si Aling Melly? Tanong nito na naupo sa kalapit na mesa. Nasa palengke na nagtitinda ng isda. Susunodin ako ron. Hinintay lang kita. Gusto mo bang sumama? Sagot niya sa binata na hindi naman ito hinindian. Mabilis na naligpit si Lorraine sapagkat alam niyang hinihintay na siya ng nanay niya sa palengke. Oh, Manong, bili na po kayong isda. Mura lang po. Pasigaw na tawag pansin ni Tristan sa mga taong namamalengke ng mga oras na iyon. Tuwang-tuwa ito sa ginagawa at magilo na tumutulong sa pagbenta ng isda. Anak, abutan mo nga ng pamunas ng pawis yang si Tristan at pawis na. Utos ng kanyang ina na kanya namang ikinalunok pagkuway. Inabot na kay Tristan ang malinis na pamunas. Tinanggap naman ito iyon at hinubad ang t-shirt na suot nito tsaka pinunasan ang pawis nito. Gusto niyang umiwas ng tingin pero tila yata nakapako lamang ang kanyang mga mata sa binata. Nako, salamat naman at ubos ng isdang tinda natin. Natauhan ang dalaga nang kalabitin siya ng kanyang ina. Okay ka lang ba anak? Tanong nito sa kanya. Po? Opo naman ay. Masyado yatang nilipad ang utak niya kaya napansin siya ng nanay niya. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Siya nga pala Tristan, salamat sa tulong mo. Nako, okay lang po yun Aling Melly. Nag-e-enjoy naman ho ako. Sagot naman dito ni Tristan nang biglang dumating si Eska, ang matalik niyang kaibigan. Frenny, uuwi ka na ba? Pambihira talaga ang kaibigan niyang ito. Siya ang tinatanong pero kay Tristan ang mga mata nito. Oo Frenny, ubos na kasi ang paninda namin kaya uuwi na kami. Ngiting salubong niya rito. Sayang naman, yayain pa sana kitang pumunta sa basketball court. Kasi hindi na niya natapos ang sasabihin nang magsalita ang kanyang ina. Sige na, sumama ka na. Hihintayin ko na lang si Marcos at magpapahatid ako sa kanya sa bahay. Isama mo na rin itong si Tristan anak. Wala na ngang nagawa pa si Lorraine kundi ang sumama. Mas okay rin iyon para naman makapaglibot si Tristan. Tuwang-tuwa naman si Eska kung kaya ay napatalon-talon pa ito. Nakalimutan ko nga pala ang ipakilala kayo sa isa't isa. Bahagya pang huminto ang dalaga sa paglalakad. Tristan, si Eska, best friend ko. Eska, si Tristan. Ang sinasabi ko sa iyong pamangkin ng ninang ko sa Maynila. Pagpapakilala niya sa dalawa. Hi Eska, kamusta? Nakangiting naglahad ng kamay si Tristan sa nooy tila nangangarap na si Eska. Hello Tristan, ang gwapo mo pala. Kung wala lang sana akong boyfriend. Kanina ko pa nga hinihintay na ipakilala ka ni Lorraine sa akin. Sabay shake hands ng dalawa na saad ni Eska. Natawa na lamang si Lorraine sa kapilyahan ng kaibigan. Anong gagawin natin dito sa court? Tanong ng dalaga nang makitang maraming tao roon sa nag-iisang court ng barangay nila. May laro kasi si Ryan ngayon. Tukoy ni Eska sa boyfriend nito habang palingalinga sa paghahanap. Nang makita na nito si Ryan ay agad na tumakbo sa kinaroroonan ng huli. Muntikan pang hindi matuloy ang laro nila Ryan sapagkat tatlo lang sa team nila ang naroon. Naghanap tuloy sila ng isang pwedeng magsab at nagulat sila nang nagpresenta si Tristan na siya na lang daw muna ang magsasab sa isang kasamahan ng mga ito. Nagsisimula na ang laro at napansin ni Lorraine na magaling pala magbasketball si Tristan. Napapangiti siya sa bawat tira nito na hindi sumasablay. Halos lahat ng mga babae rito ay sa team nila Ryan nag-cheer. At dahil iyon kay Tristan, napansin niya rin si Adeline. Ang kabatchmate niya ng high school ang laging nambubuli sa kanya. Balita niya ay gumagraduate na raw ito sa bayan kasabay noon. Ang pagbalik ng nakaraan, ang high school days niya pero agad niya itong iwinaksi at nag-focus na lamang sa panonood sa laro nila Tristan. Natapos ang laro at ang team nila Ryan ang nanalo. Ang daming nag-cheer kay Tristan at kasama na siya roon na humahanga sa galing nito.
Naglalakad na siya papunta sa kinaroroonan ng binata nang tumigil siya dahil may 4 na babaeng lumapit dito. Si Adeline at ang 3 alipores nito. Mukhang nag-e-enjoy naman si Tristan sa pakikipag-usap sa mga babaeng iyon. Akma sana siyang tatalikod pabalik nang tinawag ni Tristan ang pangalan niya. Lorraine! Pakiramdam niya ay tumahimik ang buong court at tanging boses lang ni Tristan ang kanyang naririnig na tinatawag ang pangalan niya. Kay ganda sa pandinig nun at nalilito siya kung bakit ganito. Kahapon na ay wala namang epekto sa kanya ang pagsambit nito sa pangalan niya. Pero bakit ngayon? Napabuntong hininga na lamang siya, nasa harap na niya si Tristan at parang hindi siya makapagsalita. Paano kasi nasa tabi nito si Adeline at ang 3 babaeng kasama nito. Hindi mo ba ako babatiin? Ngiti-ngiti ang binata sa kanyang harapan. Congrats! Nakayo kong bati niya rito. Oh, how are you, Poppy? Pasosyal pa na tanong ni Adeline na ang tinutukoy ay siya. Hindi siya sumagot. Nagsitawanan na 3 babae kasama nito. Oh, I forgot. Hindi ka nga pala nakatuntong ng college, kaya malamang na hindi mo naiintindihan ang tanong ko. How sad, poor little Poppy. You haven't changed. Gusto niyang umiyak sa mga narinig mula rito. Ilang taon na rin hindi siya nito nabuli. Ngayon na lang ulit at kagaya noon, ay hindi niya man lang maipagtanggol ang sarili niya. Si Tristan, tahimik lang na nakikinig sa sinabi ni Adeline. Ano nga naman ang aasahan niya rito? Ni hindi nga siguro nito naintindihan ang sinabi ni Adeline. Pero nagulat siya nang hinarap nito si Adeline at galit na tinitigan nito. Will you please shut your fucking mouth? Who are you to insult her? Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Pagkatapos nun ay hinila na siya nito paalis doon. Parang slow motion ang paglalakad nila palabas ng court at agad na pumara ng tricycle at nagpahatid sa bahay. Ni hindi na sila nakapagpaalam pa kay Eska at sa boyfriend nito dahil busy ang mga ito sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ni Ryan. Pagdating nila sa bahay ay kaagad nagkulong sa kwarto si Lorraine. Dahan-dahan namang lumapit sa gawin ng pinto si Tristan at bahagyang idinikit ang tenga niya sa pinto. Umiiyak ang dalaga. Naririnig niya iyon, nakaramdam naman siya ng awa, masyado itong naapektuhan sa sinabi ni Adeline na iyon kanina. Bakit kaya ganoon na lang ito kung laitin ng babaeng iyon? Akala niya pa naman, nang nakikipagkilala sa kanya si Adeline kanina ay mabait ito. Yun pala, sobrang sama ng ugali. Napabuntong hininga si Tristan pagkuhay, marahan niyang kinatok ang pinto ng silid ng dalaga. Lorraine, gusto mo ba ng makakausap? Napapalunok pang tanong niya. Pero hindi ito sumagot. Kaya hinayaan na lamang ito ng binata. Akmang papasok na siya sa kwarto niya nang bumukas ang pinto ng kwarto nito. Tristan, pwede ba tayong mag-usap? Nakayo kung saan ito kaya naman agad siyang pumasok sa kwarto nito at naupo sa higaan nito. Nakita niyang pinipigilan lamang nito ang luhang nagbabadya na naman sa mga mata nito. Muli siyang napabuntong hininga. Concerned ba siya rito? Buong buhay niya ngayon lamang siya nakaramdam ng awa para sa isang babae. Nakayuko ito sa harapan niya. Hinawakan niya ang pisngi nito upang bahagyang iangat ang mukha nito. Tinitigan niya ang mga mata nito. He doesn't know why, pero nararamdaman niya rin ang sakit na nararamdaman nito ng mga oras na iyon. Tumulo ang luha nito at pinunasan niya iyon gamit mismo ang kanyang kamay. Huwag ka nang umiyak, pwede mong sabihin sa akin lahat. Nandito lang ako, pakikinggan kita. Humagulgol na ito at yumakap sa kanya. Nagulat siya sa ginawang pagyakap nito sa kanya. Pero wala siyang nagawa. Bakit kasi ang gaan ng loob niya rito? Na halos wala nga ang babaeng lumalapit sa kanya dahil sinusungitan niya lahat. Siguro dahil kailangan niya lang talagang magkunwari ngayon at umasta ang ibang tao at pansamantalang kalimutan ang tunay na siya. Iyon ang first hug niya, bukod sa mom niya at kay Yaya Amalia. Ang sama niya. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya para insultuhin niya ako ng ganito. Ang sama-sama niya. Walang salitang lumalabas sa bibig ng binata habang nakikinig lamang kay Lorraine. Namalaya na lamang niya na hinahaplos na niya ang buhok nito. Maya-maya pa ay natauhan na siguro ito at tumigil sa pag-iyak. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Pasensya ka na. Nakayo kong hinging paumanhin ito. Okay lang yon. Okay ka na ba? Masuyong wika niya rito. Okay na ako, salamat ha. Patuloy lang ito sa pagpunas ng mga luha sa pisngi.
Walang anuman, basta pag may problema ka, huwag kang mahiyang sabihin sa akin. Nandito lang ako. Tumango naman ito sa sinabi niya. Nga pala, pwede bang magtanong? Maya-maya pa ay tanong nito na ikinalingon niya rito. Ano yun? Tipid na sagot, tanong niya. Bakit ang galing mong mag-English kanina? Akala ko ba hindi ka? Ah, yun ba? Narinig ko lang yun sa pelikula. Linya kasi yun ang idol kong artista kaya kabisado ko. Gustong matawa ng binata sa naging sagot niya. Ganun ba? Nakakatawa ka naman. At nooy sumilay ang ngiti sa labi ni Lorraine. Oh, di ba? Kahit papaano ngumiti ka. Salamat sa pagtatanggol sa akin kanina, ha? Naiinis kasi ako sa tono kasi ng pananalita niya parang iniinsulto ka niya. Mas lalong natawa ang dalaga sa sinabi niya pag ko ay nagsalita. Sa tono mo lang pala binase. Alangan, hindi ko naman kasi naiintindihan ng English niya At ayun nga, kapwa nila hindi mapigilan ang tumawa. Lumipas sa mga araw, halos 2 buwan na rin si Tristan doon at mukhang close na sila ni Lorraine. Sobrang bait itong anak para sa nanay nito. Araw-araw rin kasing sumasama sa pagtitinda ng isda sa maliit na palengke ng lugar na iyon. Nakasanayan niya na yatang mamuhay ng simple at mas lalong nakasanayan niya ang kasama si Lorraine sa araw-araw ng pagising niya. Halos 2 linggo na rin ang huling tumawag ang yaya Amalia niya. Ipinapahanap na raw siya ng kanyang mga magulang sa mga tauhan ng mga ito. Siguro ay nagtataka na rin si Aling Meli at si Lorraine kung bakit sobrang tagal naman yata ng bakasyon niya rito. Nagbibigay naman siya ng pera pero ayaw tanggapin ni Aling Meli kaya halos wala pang bawas ang perang dala niya. Nang bumalik sa alaala niya ang naging pag-uusap nila ni Lorraine. Tristan, may pangarap ka rin ba sa buhay? Minsang tanong ni Lorraine sa kanya. Wala. Tipid na sagot niya. Ha? Bakit naman? Tila nagulat naman ito sa naging sagot niya. Siguro ay iniisip na nitong napakawalang kwenta niyang tao. Tinatamad ako mangarap Sa sagot na iyon ay hinampas siya nito sa braso. Ikaw talaga? Napahagalpak naman siya ng tawa sa asar na nakikita niya sa mukha ng dalaga. Ikaw, anong pangarap mo sa buhay? Balik tanong niya rito. Mataas mahirap abutin. Sabay tingin sa malayong sagot nito. Ano nga, tutulungan kitang abutin. Bahagya pa niyang inilapit ang mukha rito na para bang tinatansya niya ito. As if naman kaya mo akong tulungan. Humahalokip-kip pa ito sabay tingin sa mukha niya. Malay mo, kibit balikat na sagot niya. Pangarap ko sana makapag-asawa ng mayaman para kung sakali man, maipagmamalaki na ako kay Adeline. Tapos mag-aaral ako sa ganun, kaya ko na siyang harapin at makatulong ako kay nanay. Hindi na ako matatakot na labanan si Adeline kasi alam kong may magtatanggol na sa akin. Baka sa boses nito ang lungkot nang sinabi iyon. Nandito naman ako Pinagtatanggol naman kita. Paano kung English na naman? Tapos sweet lang ang pagkakasabi niya at hindi mo maintindihan? Natahimik siya sa sinabi nito. Kung alam mo lang. Sa isip ng binata. Tsaka, iba pa rin syempre ang mahal ako tapos ipagtatanggol niya ako. O diba? Kapag mayaman na ako, hindi na mahihirapan si nanay sa pagtitinda ng isda. Nakita niya ang mukha nito habang nangangarap, ewan niya. Naguguluhan siya at dahil doon ay bumuntong hininga na lamang siya. Bakit ba kasi galit si Adeline sa'yo? Nagulat si Lorraine sa tanong na iyon ni Tristan. Nasa likod bahay sila at nakaupo sa papag. Agad bumalik ang isang alaalang kailanman ay hindi niya makakalimutan. Ang high school days niya na siyang ikinuwento niya kay Tristan ng mga oras na iyon. 4th year high school siya nang mag-transfer si Adeline sa maliit na school nila. Naging kaklase niya ito at wala itong ibang ginawa kundi ibully siya. Ultimo assignments nito ay siya ang pinapagawa nito. Wala siyang choice kundi gawin na lang. Hindi naman siya ganoon katalino para ma-perfect lahat ng assignment na ginagawa niya kaya tuwing may mali sa mga iyon ay halos hampasin na siya ng notebook ni Adeline kasi sobrang bobo niya raw. Wala siyang magawa kundi ang umiyak na lang. Alam niya kasing pag nagsumbong siya sa nanay nitong teacher ay siya din lang ang mapapasama. Magkasing ugali kasi ito at ang nanay nito sobrang lupit. Isang araw habang binubuli na naman siya ni Adeline at ng grupo nito, biglang may lumapit na lalaki, sobrang gwapo nito.
Napaupo na siya noon kasi itinulak siya ni Adeline sa field. Tinulungan siyang makatayo ng lalaki at saka hinarap si Adeline. Ako sa Stephen, transfer student ako sa school na to. At mula sa araw na to ayoko nang nakikitang binubuli niyo ang babaeng to. Tukoy nito sa kanya. Napatingala siya rito na hindi makapaniwala pero yun lang at hinila na siya nito paalis sa lugar na iyon. Mula noon naging magkaibigan sila ni Stephen. Sobrang bait nito at napaka-gentleman pa pagdating sa kanya at habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo pa itong napapalapit sa kanya. Hanggang sa maramdaman niyang mahal na niya ito. Dumating ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Nagtapat si Stephen sa kanya na gusto siya nito at dahil mahal na niya ito ay walang pakundangang sinagot niya ito. Noong una ay okay naman ang relasyon nila, ang sweet-sweet pa nito sa kanya. Then one day, nakitang magkayakap si Adeline at Stephen, halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Agad na siyang tumakbo pero nakita na siya ni Adeline. Narinig niya pa nang sinabi nitong, "Habulin mo siya, sabihin mo sa kanya ang totoo." Napahinto siya. Walang tigil sa pagtulo ang luha sa mga mata niya. Lorraine. Malamig na tawag ni Stephen sa pangalan niya na siyang ikinalingon niya. Ano ang totoo, Stephen? Pinilit niya magsalita kahit na parang may nakabara sa lalamunan niya. Lorraine, let me. Hindi pa nito natapos ang sasabihin nang magsalita si Adeline. Ako na ang magsasabi sa kanya, babe. Napayo ko sa Stephen sa sinabing iyon ni Adeline. Babe? Naguguluhang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Oo, kami na ni Steffi, nagkakilala kami nang minsang lumuwas ako ng Maynila. Mula noon madalas na kaming magkatawagan hanggang sa sinabi ko sa kanya mag-transfer siya rito at may gusto akong paglaruan. At ikaw yun. Sabi ko pa, sasagutin ko siya kapag nasaktan ka na niya ng sobra. Base sa itsura mo, nasaktan ka na nga niya ng sobra. Bravo, babe. Dahil dyan, may reward kang kiss. Humalik pa si Adeline sa pisngi ni Steffi. Mga walang hiya kayo, manloloko. Pero sinampal siya ni Adeline. Tanga ka pala eh. Akala mo mamahalin ka talaga ni Steffi? Mayaman ang pamilya nila at manager ng kumpanya ang daddy niya. Kaya wag kang mangarap dahil walang mayamang magkakagusto sa isang hampas lupang katulad mo. Iyon lang at iniwan na siya ng mga ito. Ang sakit-sakit ng ginawa ng mga ito sa kanya. Mula noon, palagi na niyang iniiwasan ang mga ito. Agad siyang tumatakbo tuwing nakikita niyang papalapit si Stephen sa kanya o di kaya si Adeline. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala siya habang ikinakwento niya ang lahat ng iyon kay Tristan. Naikuyom naman ni Tristan ang kamao niya. Tumiim ang bagang niya sa galit sa nalaman niya. Kung sino man ang lalaking iyon makakatikim sa kanya yon oras na makita niya ito. Naawa siya kay Lorraine. Nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman nito. Niyakap na lamang niya ito at marahang hinalikan sa noo. He doesn't know why, but he felt that he wants to protect her. He wants to make her feel better. The next day, tumawag ang yaya Amalia niya, kaya dali-dali niya iyo sinagot. May magandang balita ako sa iyo. Bungad nito sa kanya sa kabilang linya. Really, ya? Ano po yun? Narinig ko ang usapan ng mami at daddy mo. Pinilit ng mami mo ang daddy mo na hayaan ka na sa kung ano ang gusto mo. Hindi ka na nila ipapakasal sa babaeng hindi mo kila. Iho? Tristan? Oh my God, is that you? Naguluhan ang binata nang biglang marinig ang boses ng mom niya sa kabilang linya. Mom? Oh my God, son, please come home. I missed you so much, son. We're so sorry. Garal-gal ang boses na sabi nito sa kabilang linya. I missed you too, Mom. Where are you? Ayaw na yaya mong sabihin kung nasaan ka. Okay ka lang ba riyan? Hindi ka ba nahihirapan dyan? Sabihin mo at ipapasundo kita kaagad. Okay lang po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. I'm so sorry, iho, kung pinapahold ng daddy mo ang ATM at credit cards mo. Huwag kang mag-aalala at ipapa-unhold ko yun kaagad. I'm so sorry, son. Kung nakapagdesisyon kami ng daddy mo nang hindi mo gusto. Pero nagbago na ang isip namin, anak, kaya please, umuwi ka na. We missed you very much. Pumiyok pa ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Soon, ma'am, uuwi ako. Hindi pa ngayon. I'm sorry. Napalingon siya nang may biglang kumatok sa pinto. Tristan? Boses iyon ni Lorraine. I have to go, ma'am. I'll come home as soon as I can. Bye for now.
Then, he ended the call. Bukas yan, Lorraine. Baling niya sa pinto. Sino ang kausap mo? Agad na tanong nito nang tuluyang makapasok. Ah, yun, nanay ko. Bakit? Pinapauwi ka na? Sabay upo nito sa higaan niya. Bakit? Pinapauwi mo na ako? Hindi naman. Oh, ano yung hawak mo? Puna niya nang makita ang maliit na sobre na hawak nito. Ang invitation card para sa alumni namin sa school. Malungkot na saad nito. Sinabi naman ito sa kanya na wala itong kasama kaya hindi ito makakadalo. Bukod pa ron ay wala itong pera pang renta ng gown na kailangan daw suotin sa araw mismo ng alumni. Kung kaya naman nagpresenta na si Tristan na samahan ito. Sa araw din na iyon ay hinila niya si Lorraine patungo sa parentahan ng mga gowns at tuxedo sa lugar na iyon. Nag-alangan naman ang dalaga sapagkat iniisip nitong wala siyang pera. Pagdating sa parentahan ng gown ay kinuha ng binata ang pinakamahal na gown doon na kinailangan niya pang bayaran ng doble sapagkat may nakauna na nakarenta noon. Walang iba kundi si Adeline. Pero dahil malaki ang offer niya sa may-ari ay pumayag itong bilhin niya ang gown para kay Lorraine. Nakapili na rin siya ng pwede niyang isuot kaya umalis na sila kaagad nang naguguluhan pa rin si Lorraine. Dumating ang araw ng Sabado kung kailan gaganapin ang alumni. Maaga silang nagising ni Tristan, 7:30 kasi ng umaga magsa-start ang alumni. Pagsapit ng 6:00 natuyo na ang buhok ni Lorraine. Hinihintay na kasi sila ni Mang Marco sa labas. Inayos ng kanyang ina ang gown na suot niya. Tinulungan pa siya nitong isuot iyon. Nag-makeup na rin siya. Binilhan kasi siya ng nanay niya ng maliit na makeup kit. Inayos na rin ng kanyang ina ang kanyang buhok. Simple lang. Nilagyan lang ito ng puting ribbon tsaka inilugay sa likod. 2-inch lang din ang suot niyang heels sapagkat matangkad naman na siya. 7 a.m. na kaya lumabas na siya ng kwarto. Nagulat pa siya nang sabay pa silang lumabas ni Tristan. Nagkaharap sila. Natigagal siya. Sobrang gwapo nito sa suot nito. Mukha talaga itong mayaman. Nagmistula itong prinsipe sa mga fairy tale sa paningin niya. Ang ganda naman. Tila wala sa sarili na sambit nito nang makita siya. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, nagustuhan ko yung damit. Sabay iwas ng tingin sa sagot nito. Natahimik naman siya sa idinugtong nito. Tara na. Hinihintay na tayo ni Mang Marcos. Bumaba na ito ng hagdan. Hindi niya talaga ako alalayan. Bakit? Biglang ganun siya? Sa isip ng dalaga. Tristan, may sasabihin ako. Ano? Na ang gwapo ko? Sus, matagal ko nang alam yun. Tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad habang siya ay nakasunod lamang dito. Marami ng tao pagdating nila ni Tristan sa school, kinakabahan siya. Inalalayan siya ni Tristan pababa ng tricycle. Nagiging gentleman na naman ito. Dumiretso sila sa covered court. Nag-opening prayer muna bago nagsimula ang kasiyahan. Wala siyang mga kaibigan noon kaya tahimik lamang siya roon sa isang tabi. Nasa tabi niya rin si Tristan. Gusto mo ba ng maiinom? Pabulang na tanong nito sa kanya. Nahihiya kasi akong pumunta sa gitna para kumuha. At tubiling sagot niya. Ako na ang kukuha. Pagpresenta nito, grabe, ni hindi ito nahiyang tumayo at taas na upang pumunta sa gitna para kumuha ng maiinom. Pinagtitinginan nito ng mga tao roon, karamihan ay babae. Sa bagay, bakit naman ito mahihiya? Ang gwapo-gwapo nito. Maya-maya pa ay may tumawag sa pangalan niya kung kaya ay lumingon siya. Si Stephen. Pagkatapos ng ilang taon, nagkita ulit sila at hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya rito. Kung kaya ay dali-dali siyang tumakbo pero sinundan siya ni Stephen. Huminto siya sa likod ng isang classroom. Walang tao roon maliban sa kanya at kay Stephen. Lumingon siya rito. Maya pa ay humahangos na dumating si Adeline. So, ikaw pala ang bumili ng gown na ako ang unang nakarenta? Hindi ka nga talaga nagbago. Ako ang nauna pero sa huli. Sa'yo pa rin napupunta? Mang-aagaw kang malandi ka. Saan ka kumuha ng pambili niyan? Taas kilay at parang sasabog na sa galit na bulyaw ni Adeline sa kanya. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Parang iiyak na naman siya. Adeline, shut up! Saway ni Stephen sa babaeng nasa tabi na nito. At bakit Stephen? May lakas loob ka na bang sabihin sa kanya na naagaw ka nga niya sa akin? Sige, sabihin mo sa kanyang siya ang dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin. Oo, siya nga ang dahilan. Nagulat siya sa narinig.
Saglit na tumigil sa pagsasalita si Stephen. Pagko ay bumaling sa kinaroroonan niya. Lorraine, I'm so sorry. Hindi ko gustong saktan ka noon. Nabulag lang ako sa pagmamahal ko noon kay Adeline. Umiiyak na ito. Hindi niya alam pero naiyak na rin siya. Aaminin ko, Lorraine, mahal kita. Mahal na kita noon pero ang duwag-duwag ko. Hindi ko naamin sa'yo. I'm so sorry. Pagsusumamo ang boses ni Stephen. Noon biglang lumabas si Tristan sa isang malaking puno na naroon at galit na galit ito. Walang ano-anong lumapit ito kay Stephen at sinuntok ang huli. Napatumba si Stephen na nabigla. Ugag ka nga pala eh. Pagkatapos mong saktan si Lorraine noon, may pagmumukha ka pang ipakita sa kanya. At ikaw? Itinuro pa ni Tristan si Adeline. Ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan si Lorraine ngayon. Tiimbagang at nagpipigil sa galit na bulyo ni Tristan kay Adeline. At sino ka para takutin ako? Isa ka lang hampas lupa, wala kang karapatan para duruin ako. Nakapamewang na sagot ni Adeline kay Tristan. Wala ka rin karapatan pagsalitaan ng masama si Lorraine. Yan ang tandaan mo. Hinila na ni Tristan si Lorraine upang umalis na roon, ngunit tinanggal nito ang pagkakahawak niya sa braso nito. Nagtaka siya. Nilapitan nito ni Stephen. Bakit? Bakit parang tinotorture siya habang nagkakatitigan si Lorraine at ang lalaking iyon? Napabuga siya ng hangin. Nangangati na naman ang kanyang kamao. Pakiramdam niya ay gusto niya ulit sumapak ng tao. Totoo bang sinabi mo? Sa halip ay giit na tanong ni Lorraine kay Stephen. Ano ba ang pakialam mo kung totoo iyon o hindi? Tara na. Sinubukan niya ulit itong hawakan, ngunit kaagad naman itong binabawi ang braso nito. Pwede ba pare? Tumahimik ka. Wala kang alam dito. Akmang kokwelyuhan siya ni Stephen, ngunit inunahan niya ito. Walang alam? Alam ko lahat ng panulokong ginawa niyo kay Lorraine noon. Kaya wag mong sabihin wala akong alam. Pagkasabi nun ay pabalyan niya itong itinulak. Tristan, please, hayaan mo muna kami. Pakiusap ni Lorraine na kay Stephen pa rin ang tingin. Huwag kang ang tanga, tara na. Akmang hihilahin niya ulit ito nang pigilan siya ni Stephen. Sino ba tong pesteng hampas lupang to? Bakit ka ba Sinuntok niya ulit ito kaya napatumba ito. Gumante ito ng suntok pero nakaiwas siya. Natamaan lamang siya ng ganting suntok ni Stephen nang hawakan ni Lorraine ang dalawang braso niya. Bigla siya nitong niyakap kaya natigilan siya at napakalma. Pagkuhay ito na ang humila sa kanya paalis sa lugar na iyon. Pagdating nila sa bahay ay wala na ang nanay ni Lorraine. Nasa palengke na siguro ito. Kaagad na pumasok si Tristan sa kwarto nito. Sinundan naman ito ng dalaga. Bukas naman ang pinto kaya pumasok na siya. Tristan. Nakaupo lamang ito roon sa higaan kaya umupo na rin siya. Napansin niyang dumudugo ang kaliwang bahagi ng labi nito. Dumudugo ang labi mo, gagamutin ko. Akma siyang tatayo, ngunit pinigilan siya nito. Huwag na, okay lang ako. Gusto ko lang muna magpahinga. Napabuntong hininga na lamang siya at hinayaan na lamang ito, ba't parang galit ito sa kanya. Lumipas ang mga araw, hindi sila masyadong nag-uusap ni Tristan pero sumasama pa rin naman ito sa kanila sa palengke. Isda kayo riyan, fresh na fresh pa po. Pagtawag pansin ni Tristan sa mga namamalengke. Dalawa lang sila ngayon, may pinuntahan kasing importante ang nanay niya. Magkano 1 kilo ng bangos, Pogi? Nakangiting tanong ng isang customer na lumapit sa pwesto nila. Mura lang po, aling ganda, 200 pesos lang ho. Sabay kindat ni Tristan sa ale. Abat, nakakatuwa naman ang batang to. Sige, 1 kilo nga. Tinanggap ni Tristan ang bayad ng ale at saka inabot iyon sa kanya. Gusto niyang matawa para tuloy silang mag-asawa. Kinikilig ba siya? Napailing siya sa isiping iyon. Maya-maya pa ay nakita niya si Stephen at Adeline na papadaan sa pwesto nila. Ano ba to? Reunion na naman? Heist! Oh, look who's here. Sabay cross arms na puna ni Adeline. Pare, ang yabang mo nung isang araw ah. Tendero ka lang pala ng isda. Isa pa tong si Stephen. Di na nawala ang kayabangan. Nakita niyang tumiim ang bagang ni Tristan sa tinura nito. Wala kang alam tungkol sa akin, kaya itiko mo yung bibig mo. Hindi natinag si Tristan at matalim na nakipagtitigan kay Stephen. Bakit? Ano bang meron sa'yo? Gwapo ka lang pero hampas lupa ka pa rin. Sabad ni Adeline. Doon na siya hindi nakapagpigil. Pwede ba, Adeline? Tumigil ka na. Punong-puno na ako sa'yo. Kung makapagsalita ka para kang walang pinag-aralan. Napataas na ang boses niya.
Abat, sumasagot ka na ngayon. Lumabas ka riyan na makita mo ang hinahanap mo. Parang tegring nakawala si Adeline sa itsura nito. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para lumabas. Pero sumusobra na ito at hindi na niya iyon kayang tiisin pa. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na sila ng mga tao. Nakalimutan mo yata ang heels lang ang nagdadala ng height mo. Pagkasabi niya nun ay hinila niya ito sa buhok at kinaladkad papunta sa timba ng tubig na pinaghuhugasan ng isda. Saka isinobsob niya ang mukha nito roon. Stop! Stop it! You! Bitch! Bitch? Ako bitch? Sige, tignan natin kung hanggang saan ang kayo mo. Nanggigigil na siya kaya sinugod niya na ilang beses niya pang isinobsob ang pagmumukha nito sa timbang naroon. Tama na! Tama na! Kapos ang hininga ang pakiusap nito. Lorraine, tama na yan. Awat sa kanya ni Tristan kung kaya ay binitawan niya na si Adeline na humahangos. Magbabayad ka sa ginawa mo. Banta pa nito pagkuhay nag-walk out na. Napatingin siya kay Stephen na nakatingin din sa gawin niya. Good, Lorraine. Sa wakas, marunong ka na rin lumaban. Pagkasabi nun ay umalis na rin ito. 7:00 ng gabi, kakatapos lamang nilang maghapunan, nasa balkonahe si Lorraine at nagpapahangin ng umupo si Tristan sa tabi niya. Anong ginagawa mo rito? Sabay ng tanong nitong iyon ang pagbuntong hininga nito. Wala, nagpapahangin lang. Sagot naman niya na sinabayan din ang pagbuntong hininga. Bakit? May problema ka ba? Lakas loob na tanong niya sa binata, ilang minutong katahimikan bago ito muling nagsalita. Uuwi na ako. Napalingon ang dalaga sa gawin nito ngunit hindi ito makatingin sa kanya. Bakit? Galit ka ba sa akin? Pabulong niyang tanong dito. Hindi, ba't naman ako magagalit sa'yo? Kaya lang, kailangan na ako ron sa bahay. Hindi siya nakasagot. Malulungkot ba siya ngayong uuwi na ito? Malulungkot ba siya kasi mawawala na ang Tristan na babati sa kanya ng magandang umaga tuwing gigising siya? Malulungkot ba siya kasi mawawala na ang Tristan na nagpapatahan sa kanya tuwing umiiyak siya? Malulungkot ba siya kasi mawawala na ang Tristan na siyang nagtatanggol sa kanya tuwing naaapi siya? Hindi niya yata kaya pero ayaw niyang ipakita ritong iiyak siya dahil uuwi na ito. Sige, ingat ka na lang sa pag-uwi. Tanging nasabi niya at tumitig sa malayo. Hinintay ni Tristan ang magiging reaksyon ng dalaga. Hinintay niyang sabihin nito, pwede bang dumito ka na lang muna? Sabihin lang nito na magsistay siya ay mananatili siya. Pero hindi niya narinig iyon. Bagkus, walang ano-anong sinabi nito. Sige, ingat ka na lang sa pag-uwi. Paulit-ulit na nag-echo sa pandinig niya ang sinabi nitong iyon. Ayaw ba siyang makasama nito? Ayaw ba siya nitong makita? Pero wala na siyang magagawa. Ano nga ba siya para sa dalaga? Hindi siya ang lalaking pangarap nito. Well, kung tutuusin, kaya niyang ibigay lahat ng bagay na hilingin nito. Nanggaling siya sa mayamang angkan. And soon, alam niyang siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng pamilya nila. Meron siyang sariling banks and a lot of hotels and restaurants in the country. Pero hindi pa siya ang may hawak ng mga iyon. Ipapamanage sa kanya ang lahat ng iyon sa oras na maikasal siya. Pero may sarili na siyang law firm. Because at the age of 20, he graduated as a lawyer. Bakit niya ba naiisip iyon? Para siyang tanga. Wala naman siyang gusto kay Lorena. Pero kaya niya itong pag-aralin at pakiramdam niya. Kung sakaling hilingin man ito sa kanya ang lahat ay walang pakundangang ibibigay niya iyon dito. Pero sa ngayon wala pa siyang lakas ng loob para sabihin rito ang tunay niyang pagkatao. At baka magalit lamang ito sa kanya. Pero darating din ang araw na iyon, ngunit hindi pa ngayon. Kailan ba ang alis mo? Simple ang tanong nito. Magpapaalam pa ako kay Aling Meli bukas. Sa makalawa na ako uuwi. Sige, sa makalawa pala, mauna na akong matulog. Biglang tayo nito pero hinawakan niya ito sa braso at tumayo rin. Tinitigan niya ito sa mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagawa iyon. May gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Bakit? Takang tanong ni Lorraine. Wala. Good night. Tumango lamang ito pagkuhay nagsasalita. Good night din. Iyon lang at pumasok na ito sa loob ng bahay. Kinaumagahan. Nay, magpapaalam na raw ho si Tristan.
Si Lorraine na mismo ang nagsabi sa nanay niya habang nag-aalmusal sila. Napatingin naman ang nanay niya kay Tristan. "Oh, bakit? May pupuntahan ka ba, Tristan? Papasamahan na kita rito kay Lorraine." Saad ng kanyang ina sa binata. Hindi ho, Aling Meli. Uuwi na ho kasi ako." Nakayuko lamang si Lorraine at tahimik na kumakain. Parang hindi niya malunok ang kinakain niya tuwing naaalala niyang aalis na ito. "Uuwi ka na?" Maging ang nanay niya ay biglang naging malungkot. "Opo, pinapauwi na ho kasi ako ni ni nanay." Magalang na sagot ni Tristan. "Naku, nakakalungkot naman yan. Siguradong maninibago kami ni Lorraine pag umuwi ka na. Kailan ka ba aalis?" Malungkot na tanong ng nanay niya sa binata. "Bukas na ho. Hindi ka na ba talaga namin mapipigilan?" "Namimiss na raw ho kasi ako ni nanay, pero bibisita naman ho ako minsan." "Kailan? Sa susunod na taon?" Hindi niya alam pero papiloso po ang tono niyang sumbat. "Susubukan ko." Seryosong sagot nito na mas lalong ikinasakit ng loob ng dalaga. 8:00 ng umaga umalis na ang nanay niya para magtinda sa palengke. Naiwan silang dalawa ni Tristan dahil nga huling araw na nito iyon. Gusto raw kasi nitong pumunta ulit doon sa waterfalls. Naisipan ng dalaga na e-text si Eska na yayain ito si Ryan para may kasama rin sila. Mga 8:20 AM na nang dumating ang dalawa. May sariling motor kasi si Ryan. Pumunta nga sila sa waterfalls kung saan hindi pa napupuntahan ni Eska. Masayang masaya tuloy ang kaibigan niya habang nagtatampisaw sa malamig na tubig. Habang nasa daan sila kanina ay naghaharutan pa si Eska at Ryan. Nakakainggit naman ang mga ito. Napatingin si Lorraine kay Tristan na tahimik lamang na nakaupo sa isang tabi. Ano na lang kaya ang gagawin niya kapag wala na rito si Tristan na to? Halos 3 buwan din kasi rito ang binata pero anong magagawa niya kung gusto na nitong umuwi? Tsaka wala naman siyang karapatang pigilan ito. Sino ba naman siya? "Frenny, ba't hindi mo sinabi sa akin na may ganito kagandang falls pala rito?" Pasigaw ni Eska sa kanya, hindi magkamayaw sa pagsaboy ng tubig kay Ryan. Maya-maya pa ay lumingon si Tristan sa gawin niya at tumayo upang lapitan siya. "Tara, maligo tayo." Iyaya nito sa kanya. "Kayo na lang, dito na lang ako." "Sige na, last day ko na nga lang ngayon dito eh. Pagbigyan mo na ako." Napilitan naman siya. Oo nga naman, last day na nito rito. Ito ang huling araw na makakasama niya ito. Kaya pumagit na sila sa malamig na tubig ng falls. Sobrang saya nilang apat. Naghahabulan pa sila sa tubig at saglit niyang nakalimutan ang tungkol sa pag-alis ni Tristan. Mga 15 minutes silang nagbabad sa tubig nang matapos sila sa kakalaro na tila mga batang walang mga problema. Sobrang napagod siya sa araw na iyon kaya nang makauwi na sila kinahaponan ay agad siyang nakatulog. Bandang 4:00 ng hapon nang magising siya dahil naramdaman niyang tila may nakatitig sa kanya. Pagmulat niya sa mga mata niya ay nakita niya si Tristan na titig sa mukha niya. Nagtama ang mga mata nila pagkuway unti-unting bumababa ang mukha nito sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya hindi na siya makahinga sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hanggang sa naglapat na ang mga labi nila, ang sarap sa pakiramdam. Tila ayaw na niyang matapos ang tagpong iyon. Samantalang pumasok si Tristan sa kwarto ni Lorraine at nakita niyang tulog na tulog ito. Kaya nakontento na lamang siya sa pagtitig sa mukha nito. Napakasemple lang ng hitsura nito pero ang lakas ng dating sa kanya. Maya-maya pa ay nakita niyang tila napapangiti ito. Nananaginip siguro. Siguro siya, kung ano man ang napapaniginipan nito ay tiyak na maganda iyon. Nang bigla itong bumalikwas ng bangon, nagulat naman ang binata. Saglit itong kumurap-kurap at natauhan din. "Tristan?" Bulalas nito. "Oh, ba't parang nagulat ka? Anong ginagawa mo rito?" "Gigisingin sana kita, kaya lang ang sarap yata ng tulog mo. Kaya hinayaan na lang muna kita. Nananaginip ka pa yata eh." Umiwas ito ng tingin at nag-pout pa. Ngayon niya lang ito nakita ang nag-pout. Ang cute pala nito. Nadismaya naman si Lorraine, panaginip lang pala iyong kanina sa isip niya. Bakit parang nanghihinayang pa siyang nagising siya sa panaginip na iyon? Yan tuloy. Halos hindi siya makakain ng hapunan dahil natutulala siya. "Anak, ano bang iniisip mo at natutulala ka riyan?" Puna ng nanay niya nang makitang tila lutang siya. Hindi siya nakasagot. "Lorraine," untag ni Tristan sa kanya. Ha?
Bahagya pa siyang napakislot. Hay naku, ano bang problema mong bata ka? Saglit na tumigil ang kanyang ina sa pagkain. Wala hunay, medyo inaantok lang ho ako. Pagdadahilan na lamang niya. Inaantok? Ang tagal ng tulog mo kanina. Biglang sabad ni Tristan. Oo, pero kulang pa yun. Sabay tayong saad niya. Mauna na po akong matulog. Pagkuhay dugtong niya. Eksaktong hating gabi, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Iniisip pa rin niya ang pag-uwi ni Tristan kinabukasan. Ilang oras na lang aalis na ito. Hindi niya maintindihan pero sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata niya. Naisip niya, ba't niya ba ito iniiyakan? Pinunasan niya ang luha at tinungo ang pinto upang bumaba at uminom ng tubig. Nauhaw yata siya. Papasok na siya sa kusina nang makita niya si Tristan na nakaupo sa sala. Hindi rin ba ito makatulog? O baka masyado itong excited sa pag-uwi nito bukas? Nakita siya nito at tumayo ito palapit sa kanya pero tumakbo siya pabalik sana sa itaas. Nakaisang hakbang pa lang siya nang matapilok siya at nawala ng balanse. Mabilis ang pangyayari, nasalo siya ni Tristan at sabay silang bumagsak sa sahig. Bumilog ang mga mata niya sa posisyon nila. Nasa ibabaw siya ni Tristan at magkalapat ang mga labi nila. Alam niyang hindi iyon isang panaginip lamang. Nakita niyang nakapikit ang binata, maya-maya pa ay naramdaman niyang banayad nitong hinahaplos ang likuran ng kanyang ulo. Habang hinahalikan siya nito sa labi, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nadadala na siya sa halik ni Tristan kaya unti-unting pumikit ang mga mata niya. Gusto man niyang pigilan ang nararamdaman niya sapagkat alam niyang mali iyon, ngunit hindi niya kayang supilin iyon. Kapwa na sila naghahabol ng paghinga. Pero tila walang pakialam si Tristan hanggang sa naramdaman niya. Nasa likuran na niya ang kanang kamay nito at ang kaliwa ay nasa batok niya. Hinahaplos na nito ang likuran niya. Nagmulat siya ng mga mata. Hindi dapat mangyari to. Hindi pwede. Kumalas siya sa pagkakayakap nito at dalidaling tumayo at paika-eka ang umakyat ng hagdan. Noon bumangon si Tristan. Lorraine, sorry. Hindi ko sinasadya. Garalgal ang boses nito. Saglit siyang tumigil pero hindi nagawang sumagot. Okay ka lang ba? Aalalayan kita. Sinabayan pa siya nito sa pagpanhig. Hindi, okay lang ako. Kalimutan mo na yung nangyari. Hanggang makarating siya sa kwarto niya, hindi mawala-wala sa isip niya ang nangyari. Ba't niya binigay rito ang first guest niya? Nababalaw na ba siya? Ay, kahit na aksidente lang yun, pero yung halikan siya nito ng ganun katagal, hindi na aksidente yun. Ginusto talaga nito iyon. At ginusto mo rin yun, Lorraine. Sa isip niya. Kinaumagahan. 5 a.m. pa lang ng umaga, gumising na si Tristan at naligo. Kailangan niya nang umalis ng maaga. Ilang oras ang biyahe at pag umalis siya ng 6:30 ay siguradong alas 4 ng hapon, nasa Maynila na siya. Nasa sala na ang malaking backpack na dala niya at nakabihis na rin siya. Ilang oras na lang at babalik na siya sa dating siya. Medyo inaantok pa siya. Hindi kasi siya nakatulog kagabi. Matutulog na lang siya mamaya sa biyahe habang si Aling Meli ay naghahanda ng almusal. Bumaba si Lorraine. Magandang umaga. Bati niya rito. Magandang umaga rin. Akala niya ay galit ito sa kanya dahil sa nangyari kagabi. Sa bagay, wala nga lang naman yun. Aksidente lang yun. Dumiretso na ito sa kusina. Ilang minuto lang, tinawag na siya ni Aling Meli upang kumain. Tristan, siguradong mamimiss ka namin. Kung pwede nga lang na dumito ka na sa amin. Sabi ng nanay ni Lorraine na batid niyang sobrang nalulungkot din. Oo nga po pero kailangan ko na po talagang umuwi. Ay, oo nga naman. Hindi naman pwedeng hindi ka umuwi at namimiss ka na kamo ng nanay mo. Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi mo. Opo. Kayo rin po, mag-ingat din po kayo rito. Natapos ang almusal na hindi man lang nagsasalita si Lorraine. Mga ilang minuto pang lumipas, tahimik lang sila sa sala. Habang si Aling Meli ay abala sa pagbabalot ng ipapabaon daw nito sa binata dahil baka magutom daw ito sa biyahe. O Tristan, dalhin mo to. Mabuti na yang may baon ka at sigurado akong nakakagutom sa biyahe. Salamat po. Inilagay nito iyon sa bag nito pagkuway tumayo na. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Sige, mag-iingat ka. Niyakap nito ang kanyang ina. Sige na, anak, ihatid mo na itong si Tristan sa labas at baka
Bumaha pa ng luha rito. Maluha-luha ang sabi ng nanay niya na kaagad naman niyang sinunod. Hinihintay na pala ni Mang Marcos sa hindi kalayuan si Tristan para ihatid sa labasan. Pagkuhay humarap ito sa gawin niya, eto na yon. Kailangan na niya talagang magpaalam. Paano ba yan? Aalis na ako. God knows kung gaano kagustong yakapin ni Tristan si Lorraine. Pero wala siyang lakas para gawin iyon, natutorpe siya. Please Lorraine, please tell me to stay and I'll stay. Tell me that you don't want me to leave. Tell me that you need me here beside you. Tell me that you love. Sige, ingat ka sa biyahe Tristan. Nakaya kung saan ni Lorraine sa binata, bakit parang ayaw siya nitong tingnan. Ayaw ba siya nitong makita kahit sa huling sandali man lang? Napabuntong hininga siya at tumango. Salamat, ikaw rin. Mag-iingat ka. Sana matuto ka ng lumaban kahit wala na ako rito. Aalis na ako. Bye. Yun lang at tumalikod na siya at marahang humakbang papunta sa tricycle. Hindi alam ni Lorraine kung ano ba ang gagawin niya. Noon lang pumatak ang luha sa mga mata niya habang tinitignan ang papalayong tricycle. Gusto niyang lumingon nito pero sa bandang ayaw niya. Kasi baka makita nito ang luhang patuloy na pumapatak sa magkabilang pisngi niya. Gusto niya itong habulin at yakapin ng mahigpit at magmamakaawang huwag itong umalis. Pero tila nakapako ang mga paa niya sa kinatatayuan niya at parang sasabog na ang puso niya sa sakit. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito na lang ang epekto ng pag-alis nito. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. Lumipas ang ilang buwan. Anak, ano ba talaga ang problema mo at palagi ka nalang matamlay? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Wala hunay. Anong wala? Tignan mo nga yung sarili mo at mukhang galing ka sa matinding pagluluksa. Dahil ba yan sa pag-alis ni Tristan? Hindi siya nakasagot. Maya-maya pa ay hindi na niya napigilan pa ang sarili sa paghikbi. Sinasabi ko na nga ba, mahal mo na si Tristan. Hindi ko po alam, Nay. Malungkot lang ako kasi nasanay na ako sa presensya niya. Niyakap siya ng kanyang ina at tinapik-tapik sa likod. Tama na yan, malay mo. Magkita ulit kayo. Hindi natin alam ang mga mangyayari kaya tumahan ka na. Gabi-gabi, pumapasok siya sa kwarto ni Tristan at doon siya umiiyak habang yakap niya ang una nito. Halos sa lahat ng sulok ng bahay nila, kahit saan siya mapatingin na aalala niya ang binata. Mahal na nga ba niya ito? Iyan ang paulit-ulit niyang tanong sa sarili niya. Tristan, please, mawala ka na sa isip ko kasi tuwing naaalala kita hindi ko mapigilang umiyak at pagod na akong umiyak. Bulong ng dalaga. Samantala, it's been a month mula nang bumalik siya sa tunay niyang buhay at hindi niya maipagkakaila na sa loob ng mga buwang lumipas ay namimiss niya ng sobra si Lorraine. Mula ng gabing dumating siya rito, halos di siya makatulog. Ito lang ang laging nasa isip niya. Kung okay lang ba ito, kung inaapi pa rin ba ito. At sa loob din ng mga araw na hindi niya ito nakakasama, unti-unti niyang nare-realize na mahal na nga niya ang dalaga. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi higit pa roon. Sa ngayon, busy ang kanyang ina at ama sa paghahanda para sa 50th anniversary ng kumpanya namin. At invited lahat ng employee, pati mga pamilya ng mga ito. Lahat-lahat ng mga school teachers and principals na tumatanggap ng donation ng daddy niya ay dadalo. Siyempre, nagplano ako. Sa araw na yun din kasi siya ipapakilala bilang tagapagmana ng kanyang ama. At imbitado nga lahat ng mga tauhan nila. Lahat-lahat, pati ang yaya Amalia niya at ang anak nitong si Marlon. Napagplanuhan na niya iyon. Alam din lahat ng yaya niya ang nararamdaman niya para sa inaanak nito. At tuwang-tuwa pa ito. Lorraine, konti na lang makikita na kita ulit. Bulong ni Tristan. Samantala sa bahay nila Lorraine. Nay! Nay! Humahangos ang dalaga pababa ng hagdan ng bahay nila. Oh, bakit? Parang tuwang-tuwa ka. Takang tanong naman ang kanyang ina. Nay, tumawag po si Ninang. Iniimbitahan niya po tayo na pumunta sa bahay nila sa Maynila. Nay, gusto ko pong pumunta. Sige na po, please. Baka sa kanyang mga mata ang kagustuhang makapunta roon sapagkat umaasa siyang makikita niya roon si Tristan. Kailan ba raw? Sa Huwebes daw po ng umaga aalis tayo dito at na makarating tayo doon ng hapon. Kasi may dadaluhan daw po tayong event sa Sabado. Isasama daw tayo ni Ninang kasi 4 daw ang ibinigay sa kanya na invitation card ng amo niya.
Dalawa lang daw sila ni Kuya Marlon, kaya ibibigay niya daw sa atin ang 2 natira. Siya na din naman po ang magbibigay ng pamasahe sa atin. Pangungumbinsi pa niya. Tuwang-tuwa siya nang napapayag niya ang kanyang ina. Baka may chance pang magkita sila ulit ni Tristan doon at aaminin niya talaga rito na mahal niya ito. Bahala na kahit ano pa ang pagkatao nito. Kahit hindi pa matupad ang pangarap niya makapag-asawa ng mayaman. Ang importante masaya siya pagkasama niya si Tristan. Nawawala ang lungkot niya. Buo na ang loob niyang umamin dito oras na makita niya ito. Bahala na kahit hindi siya nito gusto. Basta masabi lamang niya rito ang nararamdaman niya. Huwebes ng umaga, nakahanda na silang umalis ng kanyang ina. Nakakapagod pala talaga magbiyahe ng ganoon katagal. 5:00 ng hapon, sinundo sila ng kinakapatid niyang si Kuya Marlon sa terminal ng bus na pinagbabaan nila. Tuwang-tuwa pa ang dalaga dahil sa wakas, nakarating na rin siya sa Maynila. Pero pagdating nila sa bahay ng ninang niya ay nakatulog agad siya. Hindi pa nga siya nakapaghapunan. Kinaumagahan, Biyernes, nagising ang dalaga. Naalala niyang tinanong niya pala kahapon ang Kuya Marlon niya habang nagbabiyahe sila kung kamusta na ba ang pinsan nitong si Tristan. Napansin niyang nag-alangan pa itong sumagot na okay lang naman daw ito. Tatanungin pa sana niya kung nasaan ito ngayon pero pinili na lamang niyang manahimik. Sa ninang na lang niya iyon itatanong. Wala silang ibang ginawa roon sa bahay ng ninang niya kundi ang manood ng TV. Wala pa kasi ito. Mula nang dumating sila rito kahapon ay wala pa ang ninang niya. Ang Kuya Marlon naman niya ay nagtatrabaho sa talyer. Nabagot yata sila ng nanay niya kung kaya naisipan nilang linisin ang buong bahay. Ang kanyang ina sa sala at kusina habang siya naman ay sa kwarto ng ninang niya. Hindi naman siguro ito magagalit sapagkat maglilinis lang naman siya. Pagkuhay napansin niya ang isang picture sa ilalim ng higaan ng ninang niya. Litrato ng ninang niya iyon na may kasamang cute na batang lalaki. Sa tingin niya ay 6 hanggang 7 taon ang edad ng bata at naka-uniforme pa ng kulay blue ang ninang niya. Tinitigan niyang mabuti ang batang lalaki sa picture. Familiar kasi ang itsura nito at parang kahawig ito ni Tristan. Hindi kaya si Tristan to? Sa bagay, hindi naman imposible na may picture si Tristan at ang ninang niya pamangkin nga ito ng ninang niya. Sabado ng hapon, dumating ang ninang Amalia niya. Hinatid pa ito ng driver ng pinagtatrabahuan nito. Marami itong dala kabilang naroon ang isang malaking kahon. Ninang! Agad siyang yumakap dito. Nako, ang inaanak ko, dalagang-dalaga na. Niyakap naman siya nito pabalik. Mare, matagal ka na rin kasing hindi nakauwi sa atin. Biglang yakap dito ng nanay niya. Matalik na magkaibigan ang mga ito kaya batid niyang na-miss ng mga ito ang isa't isa. Oo nga naman, mabuti naman at pinaunlakan niyo ang imbitasyon ko. Siyempre naman, Ninang. Siya nga pala, may pupuntahan tayong isang prestahiyosong okasyon mamayang gabi. Anibersaryo kasi ng kumpanya ng mga taong pinagtatrabahuan ko, kaya ito, para ito sa'yo, Lorraine. Sabay inabot sa kanya ng ninang niya ang isang malaking kahon. 5:30 ng hapon ay may dumating na makeup artist. Ang social naman ng ninang niya. May pa-makeup artist pa. Wala na tuloy siyang time para itanong ang tungkol kay Tristan. Ang laman ng kahong ibinigay nito sa kanya kanina ay isang magandang gown na may katernong heels kung kaya ay nagbihis na siya. Saktong 6:35 ng gabi nang may sumundo sa kanilang sasakyan. Tiningnan niya muna ang refleksyon niya sa salamin, ibang-ibang itsura niya. Manipis na makeup lang pero bagay sa suot niyang gown. Lumabas na siya ng kwarto. Ang ganda naman ng inaanak ko. Bagay na bagay sa iyo ang gown na yan. Puno ng ninang niya habang ang nanay niya naman ay todo ngiti na nakatingin sa gawin niya. Inigyan rin kasi ito ng damit ng ninang niya. Mga 20 minutes ang biyahe nang makarating sila sa isang 5-star hotel na pag-aari din daw ng amo ng ninang niya. Medyo nag-aalangan pa siyang pumasok kasi parang nahihiya siya. Sobrang ganda kasi ng damit niya na hindi naman siya importante roon. Pero inaya na sila ng ninang niya na pumasok. Pagdating sa loob, marami ng tao. Halos lahat mga sosyal ang gagara ng damit. Pinakilala rin sila ng ninang niya sa mga kasamahan nitong kasambahay. Tapos umupo na sila sa mesang naka-reserve para sa kanila. Lumingalinga siya sa paligid. Ang daming tao hanggang sa si Adeline at Stephen. Nag-uusap at mukhang kakarating lang. Anong ginagawa nila rito? Hanggang dito ba naman? Maya-maya ay nakita niyang papalapit ang mga ito sa mesang kinauupuan nila. Ano ba to? Ba't dito pa sila naupo sa mesa namin? Sa isip ng dalaga.
Round table kasi yun at mga 10 tao ang pwedeng maupo. Nailang ang dalaga. Kaya yumuko siya at umaasang hindi siya makilala ni Adeline pero... Wait, you're here then? Sino naman ang nag-invite sa'yo rito? Sarkastikong puna ni Adeline sa kanya. Hindi siya sumagot at nagtimpi lamang. Well, nakapunta ako sa magarbong event nito dahil invited ang mom ko. Kilala kasi siya ng may-ari eh. Tsaka si Stephen. Branch manager kasi ang dad niya ni Mr. Navarro. Ikaw? Nanatili siyang tahimik at piniling huwag na lamang sumagot. Noon biglang may nagsalita sa mikropono na siyang sanhe ng pagtahimik ng lahat. Good evening everyone. Tonight, we are here to celebrate the 50th anniversary of Navarro Group of Companies. On behalf of the owner of the company, we want to thank you for joining us tonight. Saglit itong tumigil at ngumiti sa lahat. Ladies and gentlemen, the CEO of Navarro Group of Companies, the owner of Navarro Billiards, Navarro Seafood Restaurant, Tiki and Hotels, Resorts Navarro, and a lot of haciendas in the country. Please welcome Mr. Stanley Navarro and his beloved wife, Katrina Navarro. Nagsipalakpakan ang lahat kaya ganun din ang dalaga. Hangang-hanga siya sa mag-asawang naglalakad sa red carpet. Kapwa nakangiti ang mga ito. Sa tansya niya ay nasa mid-40s ang edad ng babae at nasa 50s naman ang lalaki. Donyang-donya ang ginang sa suot nito. Hindi niya alam at napangiti na lamang siya. Umakyat na ang mga ito sa stage. Good evening. Nakangiti ngunit formal na formal ang boses ni Mr. Stanley Navarro. Thank you so much for coming. Thank you so much for another year of Navarro Group of Companies. Kung hindi dahil sa mga employees na masisipag ay wala ang kumpanya sa kung ano ito ngayon. The company owe you a lot guys. So enjoy your night. Yun lang at umupo na ang mag-asawa sa nakareserbang mesa na nasa harap. And now, to complete the presence of Navarro family, introducing ang nag-iisang tagapagmana, the most handsome man in his own law firm, the owner of Tiki and Bars, Tiki and Bars and Tiki and Hotel and Restaurant, the one-of-a-kind lawyer, and most especially the soon-to-be owner of Navarro Group of Companies. Please welcome Mr. Tristan Kill Navarro. Umugong ang palakpakan ng mga tao habang ang tinawag na lalaki ay naglalakad sa gitna. Ilang beses siyang kumurap, nang kumurap at kumurap pa. Si Tristan. Si Tristan? Si Tristan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagkatinginan sila ng kanyang ina na nalilito rin. Hindi niya maintindihan. Malabo. Sobrang labo talaga. Tinignan niya si Adeline at Stephen na kapwa nakanganga. Hindi makapaniwala na ang lalaking tinawag ng mga ito na hampas lupa ay siyang abogado at nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Navarro. Nasa stage na si Tristan at nakaharap sa mga taong umaattend sa okasyong iyon. Sobrang gwapo nito sa suot nitong tuxedo. Mayamang-mayaman ang dating, kailangan niya ng kasagutan sa mga tanong sa isip niya. Wonderful evening to all. It's my pleasure to be here. It's nice having all of you here tonight. My beloved parents, thank you for giving me this opportunity to confess. To my beautiful Yaya, Yaya Amalia, to her son, Kuya Marlon, I owe you a lot guys. May konting speech lang po ako bago po tayo magsimula sa kasiyahan natin and I'm hoping for your consideration. Maybe you guys wondering kung bakit mention ko ang pinakamamahal kong Yaya. Yes, I owe her a lot. Hindi lang dahil sa pag-aalaga sa akin mula nung bata pa ako, but because of her, I met a girl who made me change a lot. Nabago ang dating ako dahil sa babaeng yun. Dating ako napihikan sa babae. A few months ago, my parents decided na ipakasal ako sa babaeng hindi ko naman mahal. It's supposed to be a fixed marriage. I asked him some help from Yaya Amalia and she didn't even hesitate to help me. Napadpad ako sa isang malayong probinsya. There, I met a girl and her mother, a very simple girl. Doon, naranasan kong magtinda ng isda sa palengke. Naranasan kong mag-basketball na t-shirt at six-pocket ang suot. Naranasan kong magtanggol ng isang babaeng inaapi ng isang matapobreng babae. Naranasan kong sumuot ng suit na 1,000 lang ang halaga. Naranasan kong tawaging hampas lupa ng 2 edukadong tao.
Naranasan kong magpatahan ng babae. Nanako ang first hug ko, including my first kiss. Naranasan kong magsinungaling. For my whole existence, I didn't even imagine to do such thing. But I did. Because of that girl. After ng halos 3 buwang pananatili ko ron, I decided to go home. Dahil nagbago na ang isip ni na mom and dad, labis kong ikinalungkot ang araw ng pag-uwi ko. I don't know why, but I admit, I feel in love with her. The way she smiles, the way she talks, the way she look at me. I love her all, except for one, when she cries. I hated it. I hate those useless people who always made her cry. Because I don't want to see her cry. She deserves more than anything in this world. I want to see her again, and I'm so thankful for Yaya for helping me. I bought her an elegant dress, an expensive dress, because she deserves it. I want to give her everything that will make her smile. And dahil kay Yaya, nandito siya ngayon. Nagbulong-bulungan ang mga tao habang siya ay hindi na napigilang umiyak. Mahal din siya nito. Ang sarap sa pandinig nun, nakita niya si Adeline at Stephen na nakatingin sa kanya. Sigurado siyang aware ang mga ito na siya ang tinutukoy ni Tristan. Yes, she's here. And right after here, I can see her simple, beautiful face. Biglang dumilim ang paligid at tumapat sa kinauupuan niya ang spotlight. Siguradong lahat ng tao ngayon sa hotel ay sa kanya nakatingin. Ladies and gentlemen, my one and only, Lorraine. Pagkuhay biglang lumiwanag ulit at sa kanya nga lahat nakatingin. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nakita niyang bumaba si Tristan sa stage. Nanginginig ang mga tuhod niya. Sa mesa nila ito papunta. Konti na lang at nasa tabi na niya ito. Inilahad nito ang kanang kamay nito. Tumingin siya sa kanyang ina at tumango naman ito kaya humawak na siya sa kamay ni Tristan. Hindi niya maipaliwanag ang tuwang naramdaman niya nang muling nagkadikit ang mga balat nila ng binata. Inakay siya nito sa gitna at pumailan lang ang kantang Born for You. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya at dinala sa balikat nito, habang ang mga kamay nito ay nakahapit sa bewang niya. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sabi ko na nga ba, babagay sa iyo ang damit na yan. Bulong ng binata sa kanya. Paano mo? I'm sorry sa pagsisinungaling ko noon. Sana mapatawad mo ko. Hindi siya makapagsalita. Pinunasan nito ang luha sa mga mata niya. Namiss niya iyon. Ito lagi ang pumupunas ng luha sa mga mata niya. Bakit ka umiiyak? Umiling siya. Please, stop crying. I don't want to see you cry. Bulong nito. Huwag ka nga mag-English. Hindi ako sanay sa iyo eh. Maluha-luha pa ring turan niya. Iniangat ito ng konti ang mukha niya at tinitigin siya sa mga mata. Namiss kita. Gumaral-gal ang boses nito. Eto na Lorraine. Ito na yung pagkakataon mong aminin sa kanya na namiss mo rin siya. Pero walang salitang lumalabas sa bibig niya natapos ang tugtog at inakay na siya nito pabalik sa upuan ko. Just wait for me here. Bulong nito at umakyat ulit sa stage. May I have your attention again, please? I just wanted to say thank you for giving us time. Enjoy the rest of the night. Yun lang at bumaba na ulit ito sa stage. Saglit ito nakipag-usap sa mga magulang nito at tinungo ang mesa nila. Can I join you guys? Tumango ang lahat. Umupo ang binata sa tabi niya. Magharap sila ni Adeline at Stephen. Pagkuhay, napatingin si Tristan sa dalawa. Oh, you two are also here? Kunwari ay nagulat na puna ng binata pagkakita kay Adeline at Stephen na nakaupo sa harap nila ni Lorraine. Sinong nag-invite sa inyo rito? Dagdag pa niya. Nagkatinginan si Adeline at Stephen at nag-aalangang sumagot. I'm here because of my mom. Nakayo kong tura ni Adeline. I know. Dahil yung school kong saan nagtuturo ang mommy mo ay isa sa mga schools na tumatanggap ng donation ng daddy ko every year. At kung hindi dahil sa daddy ko, ay hindi maitatayo ang more than 30 classrooms sa school na yun. Am I right? Tumango si Adeline nang nakayo ko sa sinabi niya. Oh, by the way, Stephen, right? I already met your dad. Mabait pala siya. Unlike his son. Nakita niyang tumiim ang bagang ni Stephen na yukong-yuko sa mesa. I think nagutom ka yata sa konting speech ko kanina, Stephen. Mukhang takam na takam ka na. Go ahead and eat. Minsan lang yan. Dahil sa sinabi niya ay biglang humarap si Stephen sa kanya at tinuro siya.
Hoy, ikaw, huwag ka nga masyadong maangas. Anong akala mo? Hangang-hanga ako sa'yo? Pwes, nagkakamali ka, bastard. Would you please watch your fucking words? You're in my territory. Why? Anong ipinagmamalaki mo? Na isa kang abogado? Baka naman, abogago. Pilit niya pinakalma ang sarili. Ayaw niya pa rin maging basta sa harap ng karamihan. Hindi lang talaga siya masagad. Hindi ka ba nahihiya sa mga matatandang kaharap mo? Saan mo ba ginagamit ang pinag-aralan mo? Oh, meron ka nga bang pinag-aralan? Nasa harap ka pa ng pagkain. Hindi ako gagong katulad mo. Graduate ako ng agriculture. Hindi mo alam yun? Batid niyang nangangalaiti na sa galit sa Stephen. Oh, agriculture. Ba't nandito ka? Di ba dapat nasa farm ka at nagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim? Ayon ng binata ang maging harsh, pero deserve naman ng taong iyon ang ganitong klaseng pang-i-insult. Perhaps, pinaghihiganti lang naman niya si Lorraine sa mga ito. Damn you! Just one more fucking bad words, and I'll definitely fire your dad. Banta niya rito. Sinagad nito ang pasensya niya. Natahimik naman ito at namutla. Kumalma naman siya. Bumaling siya kay Lorraine na tahimik lamang. Wag niyo na po yung intindihin. Kumain na lang ho tayo. Sabay ngiting sabi niya sa mga taong nakikinig sa kanya. After dinner, ipinatawag sila ng kanyang mga magulang sa mesa ng mga ito. Pati si Aling Melly, si Yaya Amelia at ang anak nitong si Kuya Marlon. Hinawakan niya ang palad ni Lorraine habang nasa harap sila ng kanyang mga magulang. Alam niyang ninenervyos ito kaya pinisal niya ang palad nito. Tumayo ang kanyang ina at nakangiting lumapit sa kanila. Iha, it's nice to finally meet you. Tristan Wright, you're so simple and yet so beautiful. Kaagad na nagbeso si Lorraine sa kanyang ina. Maraming salamat po. Nakayo kong tugon ni Lorraine rito. Ako nga dapat ang magpapasalamat sa inyong mag-ina sa pagpapatuloy ng nag-iisa naming anak sa pamamahay ninyo. Thank you very much. Pagkuhay, isa-isang niyakap ng kanyang ina si Lorraine at si Aling Melly na tipid na nakangiti. Ako rin gusto kong magpasalamat sa inyong mag-ina. Formal na saad ng kanyang ama. At kung magkaroon ng pagkakataon, gusto kitang maging daughter-in-law, iha. Lalo na at minamadali na naming mag-asawa itong si Tristan. Alam niyang hindi komportable si Lorraine sa sinabi na yun ng kanyang ama na agading isinang-ayunan ng mom niya. Hinarap niya si Lorraine. Lorraine, nasa harap natin ngayon ang mga taong mahal natin sa buhay at alam kong mula kanina alam mo na kung ano ang gusto kong sabihin sa'yo. Tumulo na naman ang luha ni Lorraine nang makita ang lumuhod si Tristan sa harap niya at inilabas ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang napakagandang singsing. Lorraine, mahal kita at wala akong pakialam kung ano man ang magiging sagot mo ngayon. Pero umaasa ako na sana mahal mo rin ako. Lorraine, will you be my girl and soon to be my wife? Umiiyak ng saad ni Tristan. Seryosong-seryoso ang mukha nito na para bang anumang sandali ay makaligtaan nito kung ano man ang magiging sagot niya. Tumingin siya sa gawin ng kanyang ina at sa mga magulang ni Tristan. Maluha-luha ang dalawang ginang, pati ang daddy ni Tristan ay naghihintay ng magiging sagot niya. Ang ninang Amalia naman niya ay tahimik na umiiyak sa hindi malamang dahilan. Tumangaw ito sa kanya bilang hudyat na magsalita na siya. Tristan, aaminin ko na sobrang nalungkot ako sa pag-uwi mo. Halos hindi ako makakain. Gusto ko magmamakaawa sa iyo na huwag ka na munang umalis. Pero hindi ko nagawa kasi nga duwag ako. Takot ako na baka tumanggi ka at nung mga araw na hindi na kita nakakasama, unti-unti kong nare-realize na mahal pala kita. Pero alam mo ang pangarap ko sa buhay. Nagulat ako sa totoong pagkatao mo. Nagulat ako sa tunay na ikaw. Pero ganun pa man, naiintindihan kita. At ayokong isipin mo na kaya lang kita papakasalan dahil lang sa pangarap ko. Sunod-sunod na umiling si Tristan sa sinabi niya. Pero gusto kong malaman yung lahat na mahal ko si Tristan na elementarya lang ang natapos. Si Tristan na hindi marunong mag-English. Si Tristan na may siyang pang mga kapatid. Si Tristan na umaasa lang sa nanay niya. Si Tristan na walang pangarap sa buhay dahil nakakatamad daw mangarap. Tumawa siya saglit at muling nagpatuloy. Patuloy kong mamahalin si Tristan na isang abogado. Si Tristan na nag-iisang tagapagmana ng daddy niya. Si Tristan na siyang laging nagtatanggol sa akin. Si Tristan na hindi ko maabot dahil sa estado niya sa buhay.
Si Tristan na nakaluhod ngayon sa harap ko at gusto akong pakasalan. Si Tristan na nagparamdam sa akin na deserve kong maging masaya. Si Tristan na nagsinungaling sa totoo niyang pagkatao. Si Tristan na mahal ko at mamahalin ko pa kahit ano at sino pa siya. Mahal na mahal kita, Tristan. Hindi magbabago yun at handa akong pakasalan ka. Pero sana wag mong isipin na kaya lang kita papakasalan dahil lang sa kung anong meron ka. Mahal kita, yung buong ikaw. Ikaw lang, Tristan. Isinuot nito ang singsing sa kamay niya at tumayot, niyakap siya ng mahigpit. Kailan may hindi ko iisipin yun. Handa kong ialis sa'yo lahat, mahal na mahal kita, Lorraine. Hinalikan siya nito sa noo. No, nagsipalakpakan ang mga taong nakapalibot na pala sa kanila. Hinarap nila ni Tristan ang kanyang ina. Ingatan mo sana ang anak ko at alagaan mo siya. Niyakap ni Tristan ang kanyang inang maluha-luha na. Opo, makakaasa po kayo. Gusto ko na rin mag-sorry sa mga pagsisinungaling ko sa inyo dati. Huwag mo nang isipin yun, naiintindihan ka namin. Ang importante ngayon ay nagmamahalan kayong dalawa ni Lorraine. Saad ng kanyang ina. Idinaos ang ingrandeng kasal ni na Lorraine at Tristan ilang buwan matapos mag-propose ang binata. Invited ang lahat. Maging si Stephen at Adeline na hindi magkamayo sa paghingi ng patawad sa kanila na pinatawad naman nila. And even TV channel sa buong Pilipinas ay kinover ang kasal nila. Napanood ng lahat ang palitan nila ng panghabang buhay na pag-ibig sa isa't isa.